nga po, kapag gabi po, bigla na lang po ako nag-chill. Sabi ko, Diyos ko po, kailangan pa po ako ng mga anak ko. Kasi walang aano sa kanila. Kundi ako lang. Kasi ang mga gulang ko, matanda na din. Mga kapatid ko, may mga sarili din pamilya. Kaya nga sabi ko, kahit papaano ang mga anak ko, hindi po maaarte. Kung ano lang po ang nandiyan sa hapagkainan, okay lang. Kahit araw-araw itlog yung ulam nila, is okay lang sa kanila. Yung grade 10 ko nga po, pag binibigyan ko po ng baon, hindi niya po ginagastos yun. Iniipon niya. Ngayon ako po, syempre ako po, nakikita ko. Iniipon niya para... Sa pansarili niya na po. Siya na po gumagastos ng sarili niya. Tapos minsan po nauutang ko din. Tapos yung anak ko po na grade 12, siya na rin po minsan ang nagpapabaon sa sarili niya, gumagawa po siya ng bulaklak, yung paciwire po. Kumbaga parang hindi na po sila naging pabigat sa akin, tumutulong na po sila. Si Ay hindi nag-iisa. Ang daming Pilipinong ganyan ang istorya sa ngayon. Nung nakaraan, ngayon, at marami pang Pilipinong makakaranas ng ganyan hanggat nananatiling walang healthcare sa Pilipinas na matino. Sistema ng healthcare. Kailangan natin ng malakas at matinong sistema ng healthcare sa Pilipinas. Yun talaga ang number 1 dapat. Oo. At kailangan i-demand natin yan sa pamahalaan. Kailangan natin silang katukin at kailangan ibigay ito sa atin ng pamahalaan. At kung meron na kayo, kailangan naming matanggap. Kailangan matanggap Kailangan yan. malaman ng lahat ng tao. Yes. Kasi lahat naman tayo nagbabayad ng buwis. Correct. Kailangan Mahalagang matanggap. maibalik sa atin ang binabayad nating buwis. Oo. Sana yung laki ng ibinayad naming buwis sa kanila mapunta. Sa mga Pilipinong may sakit, sa mga Pilipinong nag-aaral, sa mga Pilipinong may pangangailangan, hindi sa mga politikong mayayaman na at gahaman. Oo. Nagbago na ang taon 2026 pero sana wag nating makalimutan. Alam kong we are all trying to move forward with hopes. Pero wag nating kakalimutan, wala pa rin pong nakukulong na nagnakaw sa Pilipinas. Ayan, sa presidente na nangako na magpapakulong, nag-aantay pa rin po kami dahil hanggang ngayon po, wala pa rin po talagang malaking isda o politikong nakukulong. So, mag-aantay pa rin tayo. Yes, we move forward with hopes, pero kailangan i-demand natin kung ano ang hustisyang kailangang makuha natin. Yes? Okay. Yes. Siguro sa ngayon, Vice, magta-try kaming kumausap ng may mga baka pwedeng makatulong sa'yo. No? At least, baka hingi tayo ng advice man lang kung anong dapat mong gawin. Maraming salamat. Thank you po. Sana meron. Kahit yung father ko po talaga. Ano no? Yung father ko po, nataningan na rin po siya ng 2 taon na lang din po siya. Diba? Ilang Pilipino ang araw-araw mag-aantay na lang mamatay kasi walang tulong na nakukuha? Ilan? Diba? Paumanhin sa mga madlang people, sa mga nanonood sa atin araw-araw na tumututok sa atin kasi gustong matawa, gustong masaya. At kung maaari lang, we don't want to be political here, but justice is not political. Ang hustisya para sa mga mamamayan, ang social justice, ay hindi siya politikal. Ito ay dapat maging personal sa atin dahil ang kamatayan ng katawan, ang kalusugan, ang kamatayan ng mamamayan ay hindi siya political. Kailangan personal sa atin ito. Dahil kamag-anak natin ang mga nawawala, nagkakasakit, mga kakilala nating batang hindi nakakapag-aral, mga kapitbahay natin ang nalulunod sa baha, at lahat tayo ay nananakawan ng buwis. Tsaka mahalaga ang buhay. Yan talaga Pinakamahalaga ang buhay. pinakamahalaga ang buhay. Pinakamahalaga ang buhay. Mas At mahalaga oras. pa sa mga malalaking bahay ng mga politiko na ngayon ay hindi naman nila maipakita dahil itinatago nila. Mas mahalaga pa sa mga bag ng mga politiko. Diba? Pag namatay ka, hindi mo naman nasasama ang bahay, ang kotse, ang bag. Correct. Pare-parehos lang tayong ililibing sa lupa. Sa mga kamag-anak dyan ng mga magnanakaw na politiko, baka napapanood nyo siya, tawag naman kayo sa Showtime, tulungan nyo naman siya, please. Okay. Pasensya na kayo. Personal sa akin to, nagsumasama ang loob ko kasi pag nakakarinig ako ng ganun. Pwede tayong tumulong, di ba? Pero ang PC namin ay hindi naman ganun kahaba, di ba? Hindi man namin to obligasyon, pero kung maaari lang nating tulungan ng lahat, di ba? Pero hindi ganun kadali sa atin. Because merong mga tao na dapat gumagawa nito para sa atin.